Binuksan na niya ang pinto ng kanyang sasakyan, subalit may isang babaeng nagmamadaling sumakay doon. Pasilip-silip ito sa labas ng kalsada, waring takot na takot. Sa tansya naman niya ay matino ang babae. Nakasuot ito ng maayos sa damit, mukhang anak mayaman. Nagsalita ito nang hindi man lang siya nililingon. "Manong, tara na, diretso lang," sabi nito sa kanya. At napagkamalan pa nga siyang taxi driver. Mukhang kailangan ng babaeng itong makalayo sa lugar na yon. Marahil, ipinagkasundo din ito ng mga magulang at hindi ito sumasang-ayon, kaya naisipan na lang na tumakas. Nakakaawa ang mga ganitong klase ng babae. Hindi na mabilang sa kanya mga daliri ang mga nakilala niyang naka-fixed marriage lang. Karamihan sa mga yon ay sa mga matatandang kulang na lang ay maagnas ipagkasundo. Meron naging maayos ang buhay, ngunit marami ang nasirang pangarap. Matapos pagsawaan ay binabalewala na lang ng mga napangasawa, lalo na kapag naanak ka na. Hindi niya ito masisisi kung ganoon din ang kwento ng buhay nito. Kalayaan at kinabukasan nito ang nakasalalay doon. Lalo pa itong tumango nang makasalubong nila ang isang pulang sasakyan na kinalululanan ng isang mukhang matapobreng babae. Kita niya sa mata nito ang labis sa pag-aalala na baka mahuli kung sakasakali. Nang makalagpas ang sasakyan, kita niya sa salamin kung paano ito nakahinga ng maluwag. Napaantanda pa ito at napausal ng dasal. Siguro dahil na rin sa nabunutan nito ng tinik, kaya gano'n na lamang ang pasasalamat nito sa Panginoon. Hindi niya inaasahang magtamang kanilang mga paningin. Nagulat ito nang mapansing nakatingin din siya sa babae. Kimingiti lang ang ibinigay nito sa kanya. Noon lang niya nabisto ang buong itsura ng kasamang babae. Hindi masasabing basta ito may itsura. Ang tamang term sa kanya ay salitang maganda. Kaya medyo kumabog ang kanyang dibdib nang saglit na magtama ang kanilang mga mata. Sanay na siya sa magagandang babae, lalo na sa sirkulong kinabibilangan niya. Kung ang babaeng ito ay isang anak mayaman, bakit hindi man lang niya ito napapansin sa mga party na pinupuntahan niya? Imposibleng hindi niya ito mapansin dahil sa ganong klase ng lugar. Madalas, nagre-rate silang magkakaibigan ng mga babaeng dumarating at pinupuntusan nila iyon mula ulo hanggang paa. Kung sakaling pumunta ito sa ganong lugar, bibigyan niya ito ng perfect 10. Tumakas ka, no? Binasag niya ang pader ng katahimikan na nakaharang sa kanilang dalawa. Nagulat ito sa kanyang sinabi. Kikibot-kibot ang labi nito na parang nagdadalawang isip kung sasagutin ang kanyang katanungan. Paano mo nalaman? Tanong nito sa kanya na waring natatakot na isaulis siya kung saan siya nanggaling. Hindi mo na kasi alam kung taxi ang nasakyan mo, miss. Ninitian niya ito. Bumili lang ako ng tubig, bigla na akong nagkapasahero. Hindi ba to taxi? Napatingin pang babae sa paligid. Naku, sorry ho. Akala ko ho taxi eh. Sige ho, ibaba niyo na lang ako dyan. Sabi nito sa kanya. Nakakahiya ho sa pagmamadali ko, hindi ko na napansin na hindi pala taxi ang nasakyan ko. Okay lang. Ihahatid kita kung saan ka pupunta. Wala pa naman akong gagawin. Saang lugar ba ang ruta mo? Tanong niya dito. Doon na lang niya ito ihahatid para hindi na ito maabutan pa ng kung sinong tinataguan nito. Kinuha nito ang phone at may tinignan doon. Kita niyang pag-scroll ng babaeng iyon na parang hindi alam kung saan pupunta. Saka itong ngumiti at nagsalita. Sa Moonstar Club ho ako. Moonstar Club? Doon din siya pupunta. Malayo iyon at kailangan ng sasakyang makarating lang doon. Isa yung liblib na club na tanging mga anak ng mayayaman na nakakapunta. May membership doon, kaya paano papasok ang isang ito doon? Member ka ba doon? Tanong niya sa babae. Nanlaki ang mga mata nito saka napatingin sa kanya. Hindi ko alam na may membership po doon. Hindi pa ho ako nakakapunta doon. Sa kanto na lang ho ako bababa. Maghahanap na lang ho ako ng ibang mapaglilibangan. Kita niya sa mukha nito ang labis sa pagkadismaya. Tumingin-tingin pa ito sa bintana na parang tinitignan kung saan ito maaaring lumagi at maglibang. Isasama kita doon kung gusto mo. Doon din kasi ako pupunta. Nakangiti niyang sabi dito. Nagliwanag ang mukha nito saka dumukwang palapit sa kanya.
Ang amoy nito ay yung tipong masarap, kayakap kapag natutulog. Talaga ho? Ang tinig nito ay parang tumama sa loto sa sobrang saya. Pangarap ko makapunta sa mga ganong klase ng club. Hindi daw ho kasi pinapapasok doon ng mga senior citizen. Tumpak ang iniisip niya. Malamang, sa matanda ito nais ipagkasundo. Hindi pa siya sigurado kung iyon nga ang dahilan, subalit ang kanyang instinct ang nag-uudyok sa kanyang paniwalaan ng una niyang hinala. Sa isang kondisyon, sabi niya sa babae na hindi na umalis sa pagkakalapit sa kanya. Nadidistract siya sa itsura nito, lalo na sa mabangong amoy niya. Ano ho yun? Tanong nito na parang handang-handang ibigay kung anong kanyang naisilingin. Huwag mo akong hinuho. Ang lakas makamatanda eh. Ganun ba ako? Katandang tignan sa'yo. Isa pa, hindi ka ba natatakot sa akin na baka masama akong tao? Tanong niya dito. Inaalam niya kung gaano kalakas ang loob nitong sumama sa kanya. Kahit saan niyo ako dalahin, sasama ako. Huwag lang akong ipakasal ng magulang ko sa isang matandang halos triple ang edad sa akin. Tugon ng babae sa kanya. Sabina POV. Manghang-mangha si Sabina sa ganda ng club na yon. Mga sosyal na mga taong naroroon. May mga artista at may mga tinitingala sa larangan ng negosyo. Nakatayo lang siya sa gilid at nagmamasid sa mga taong naglalabas-masok doon. Ang mga mamahaling alahas na nakapulupot sa katawan ng bawat dumarating ay kumikinang sa liwanag ng ilaw na nagmumula sa center stage. May mga dumarating na grupo o kung minsan ay nag-iisa lang. Dito niya napatunayan na may mundo palang ganito ang mga rich people. Yung tipong makakapagwalwal sila ng walang kamera o may papakita nila kung sino talaga sila. May isang lalaking lumapit sa kanya. May dala itong baso ng alak at sigurado siya na para iyon sa kanya. Tumigil ito sa kanyang harapan saka ngumiti ng malapad. Ang ngipin nitong may bakod na bakal ang una niyang napansin. Hi miss, alone? Kanina pa kitang nakikita dito. Paano ka nakapasok? Tanong nito at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Amoy paminta ang isang ito. Sa mga pitik ng daliri ng kanyang kaharap, alam niyang hindi ito full-blood na lalaki. Para sa'yo. Okay lang ako, may hinihintay ako. Sagot ko sa kanya. Mukhang ibang na isang-isang ito. Malamang ay hindi siya ang tipo nito dahil isa itong bakla. Nangunot ang noon nito. Mukha namang wala kang kasama. Sumili pa ito sa likuran niya. Come on, join us there. Itinuro nito ang grupo ng mga kababaihang halos hubad ng katawan na nakaupo sa mahabang hilera ng VIP table. Pawok ka ba? Pawok? Napaisip siya kung saan niya narinig ang salitang yon. Habang tinitignan niya ng lagpasan ng kaharap niya, unti-unti niyang nare-realize ang isang bagay. Nako, hindi ako ganyan. Tanggi ko dito. Wag! Napalingon ito sa kanyang likuran at walang lingon-likod na bigla itong umalis. Parang may kinakatakutan, kaya biglang bumahag ang buntot. Ano sinasabi nun sa'yo? Nasa likuran ko pala si Sebastian. Inaaya niya akong sumama sa grupo nila. Tinatanong pa nga kung paano ako nakapasok dito. Sagot niya sa lalaki. Habang nasa sasakyan, nakapagtanungan na sila ng pangalan at ng edad. Kaya alam na nila kung paano i-address ang isa't isa. Good. Huwag kang magpapauto dyan. Doon tayo. Hindi kasi darating ang mga kasama ko. Inaya siya ni Sebastian sa isang table na nasa sulok at hindi pansinin ng karamihan. Inayos pa ang membership mo para lang legal ka nakapasok dito. Here's your ID. Thank you. Ibinalik niya sa bag ang ID na hiniram nito upang maayos ang kanyang pagpasok sa lugar na yon. Walang malakasan doon. Dapat miyembro bago makatambay. Bakit hindi ako dapat sumama sa kanila? Usisa ako sa kanya. Mga professional prostitute ang mga yan. Dito nila pinupuntiri ang kanilang mga customer dahil mayayaman lang ang nakakapasok dito. Sagot niya sa akin bago tawagan ng waiter. Sumenyas lang ito at agad yung naiintindihan ng kausap. So, mayaman din sila? Tanong niya kay Sebastian. Kasi mayayaman lang ang nakakapasok dito, hindi ba? Oo, mayayaman sila, mga tamad lang.
Yung iba, itinakwil na ng pamilya. Yung iba naman, happy-go-lucky. Sadyang malilibog lang kaya nandito. Nakikipag-sex na lang din sila, nagbabayad na lang. Instant 20K ang isang gabi, hindi ba? Explain ni Sebastian. Kaya silang wag mong pakikisamahan dahil masisira ang buhay mo sa mga yan. Tatandaan ko. Sagot niya kay Sebastian. Napatitig pa siya sa lalaki. Napakasimple nitong manamit. Hindi rin ito ang tipo ng tao na maraming alahas. May isa lamang yung suot, relo. Ang bigotihin nitong mukha ay mas lalong nagpatingkad sa mala-foreigner nitong anyo. Baka naman matunaw ako niyan. Sita nito sa kanya. Bahagya pa siya napahiya sa sinabi nito. Naiwas na lang siya ng paningin dito. Hindi no? Pagsisinungaling niya. Napalunok pa siya at bahagyang namula dahil ramdam niyang init ang mata nito na nakatingin sa kanya. Buti na lang at dumating ng in-order nito. 2 bote ng mamahaling alak. Sir? Sabi ng waiter na parang nagtatanong kung may nais pang orderin ng lalaki habang ibinababa ang mga pulutan. Mukhang kilala na ng waiter na ito ang kasama niya dahil hindi ito nagsalita. Alam na kung ano yon. Tatawagan na lang kita mamaya. Sagot nito. Dagling umalis ang waiter doon at ito naman ay naglagay ng yelo sa mga baso. Saka iniabot sa akin ang isang baso. Oh, inom natin ang problema mo. Itinaas pa nito ang kanyang baso at itinungkina sa aking hawak. Agad ditong nilagok ang laman yon. Hindi ka ba umiinom? Umiinom naman. Sinimsim niya ang laman ng baso. Humahagod iyon sa kanyang lalamunan. Ang mainit at mapait na lasa noon ay sinabayan niya ng kain ng sizzling liempo. Sarap! Ano ang pangalan nung naisipakasal sa iyo ng tatay mo? Tanong nito habang nagsasalin ulit sa baso ng alak. Iniikot-ikot pa ng lalaki ang yelo na nasa loob ng baso na parang inihahalo sa alak upang lumamig agad yon. Si Don Feliciano Santiago. Sagot niya. Ginaya niya ang ginagawa ng lalaki sa alak. Sumasama ang lamig ng yelo dito at tumatagos iyon sa baso. Sumimsim siya ng kaunti. Nagulat na lang ako na kailangan kong ikasal doon upang maging collateral sa kanilang merging. Totoo sigurong ang anak na babae ay pamayad utang ng mga ama. Literal na pamayad sa utang ha. Matanda na yun ha. Napatitig sa kanya lalaki. Parang nakakasukang tignan ng asawa mo ay tatay na ng tatay mo, hindi ba? Puti, pumayag ang mami mo. Ito naman ang lumagok ng alak na nasa sariling baso, inubos niya yon. Sanay na sanay ito sa inuman. Madrasta ko na lang ang kasama namin. Namatay ang mama ko, elementary pa lang ako. Wala pa siyang 1 taong patay. Pinakasalan na ng papa ko ang asawa niya, na ex niya. May 2 silang anak na matanda pa sa akin. Tinanggap ko na lang yun. Gusto ko kasi na maging masaya si papa. Pinakasamahan ko silang lahat ng maayos, pero ngayon, ayoko na. Tama ng pagiging mabait sa loob ng mahabang panahon. Inuubos na niya ang laman ng kanyang baso. Kanina, ikinulong nila ako. Saka na lang ako palalabasin kapag ikakasal na kami. Pikon yung 2 kong stepsister, inasar ko, pinatulan ko. Yun, iniwan ko sila nakatali. Kinalbo ko nga Natatawa siya sa ikinukwento niya. Kumakapal ng kanyang balat at ang kanyang mukha. Hindi na siya nahihiyang magkuwento sa lalaki. Ang salbahe mo pala. Natatawa ito at naiiling sa sinasabi niya. Ngayon na lang, makaganti man lang sa tagal ng panahon na inapin nila ako. Hindi pala magandang mabait masyado ang isang tao, no? Inaabuso. Wika niya. Isang lagok na lang ang ginawa niya sa kanyang alak na nasa baso. Marami-rami na siyang naiinom kaya masyado na rin siyang matabil. Saan ba kita ihahatid? Tanong ni Sebastian sa kanya. Mahirap sumakay dito. May pag-aalala ang tinig nito. Subalit nanlaki ang mata ng lalaki sa kanyang isinagot. Take me wherever you want. You can take me home. Saka humagikik siya ng todo. Sebastian POV. Dala marahil ng alak, nag-init siya sa offer ni Sabina. You can take me home. Umalingaw-ngaw iyon sa kanyang utak. Parang tumatakbo iyon sa buong isipan niya. Anong naiisipan ng babaeng ito at ini-offer ang sarili sa kanya? Bigla siya nag-doubt kung sino talaga ito. Baka mamaya,
Gawa-gawa lang ni Sabina ang kwentong ipinagkasundo siya at ang totoo, isa din siyang professional, frosty at napangisi siya. Mukhang mag-i-enjoy siya ngayong gabi. Marahil isa rin ito sa uri ng babae na mayaman nga, subalit tamad magtrabaho. Hindi na ibebenta sa kanyang ganitong klase ng pinagdadaanan. Pangilang babae na ito na ang gusto lang pala ay ang makabingwit agad ang customer na hindi halatang frosty siya. Pinapanood niyang kaharap na babae. Hindi niya mawari kung lasing na ba ito o naglalasing-lasingan lang. Pinatagay niya ito ng 2 pang ulit hanggang mabuksan nilang isa pang bote ng alak. Hindi na inabot sa Sabina ang huling baso na tinagay niya dahil lupay-pay na ito. Dinukot niya ang kanyang wallet at iniwan sa lamesa ang bayad sa kanilang bill. Sinubukan niyang gisingin ng babae ngunit lambot na lambot ito. Minabuti na lang niyang buhati ng kasama at nang mayuwingan niya ito. Tulong, sir? Tanong ng bouncer na marahil ay alam na mahihirapan siya magbukas ng kanyang kotse. Pakibukas na lang. Pakiusap niya dito. Agad niyang ipinasok sa Sabina sa loob at nagpasalamat sa bouncer na tumulong sa kanya. Inabutan niya ito na 100 pangkape man lang. Saka siya lumikit patungo sa driver's seat at nagmaneho pa uwi sa kanyang tinutuluyan. Agad niyang inalalayan si Sabina pababa ng sasakyan. Nahawakan na niyang dibdib nito sa sobrang kalikutan. May malay ito ngunit hindi makalakad na maayos. Nag-iingay ang babae habang papasok sila ng elevator. Iuwi mo na ako sa bahay mo? Malakas ang tinig nito. Siguro, kagahasain mo ko no? Pati pagsasalita ni Sabina ay nagbubuhol-buhol na at saka ito hahagik-hik. Aalisin mo ba ang problema ko? Shh! Huwag kang maingay. Saway nito dito. Baka may makarinig pa sa'yo. Natatawa siya sa itsura ng babae. Iba talagang malasing ang pagaganda. Lalo silang gumaganda kapag sabog na sabog ang buhok. Ganito ba? Lumapit ito sa kanya at inilapit ang labi sa kanyang labi. Ang galing ko. Kinabig niya palapit si Sabina at siniil ng halik sa labi. Agad itong ibinuka ang bibig upang patuloyin ang kanyang dilang kumakatok sa pintuan ng bibig nito. Hinanap niyo ng kaparehang parte na agad namang tinugon ng babae. Napayakap ito sa kanyang leeg habang ang kanyang braso ay nakapulupot sa bewang nito. Magkahinang ang kanilang labi hanggang makarating sila sa penthouse lang saan siya tumutuloy. Isa-isa niyang inalis ang botones sa maiksi nitong polo at naglian iyong hinubad. Nalaglag sa sahig ang damit na iyon. Saglit siyang lumayo dito at hinubad ang kanyang suot na polo shirt. Niyakap ulit niya si Sabina at binuhat paharap sa kanya habang patuloy na magkahinang ang kanilang mga labi. Pabagsak silang bumagsak sa kama. Agad niyang inalis ang tube na tumatabing sa mga bundok na iyon. Ang malapapayang dibdib nito ay kumakawala. Pinalikan niya ang labi ni Sabina at masuyo iyong hinalikan. I can't do this. You're still virgin. Bulong niya rito. Take me please, before I regret everything. Sagot nito sa kanya. Please, I want to be happy for once in my life. Make me a woman. Make me feel like I'm worthy. Please. Napagod ka? Tanong niya dito saka ginawaran ng isang halik sa labi ang dalaga. Bahagya pa itong tumango at iniga niya ito sa gilid niya.